Manong, maaari rin ba akong mangutang sa'yo? Gipit kasi kami ngayon, isasangla ko sana ang aking ATM. Pero sana sa next payday na ako maghulog sa'yo, kapos kasi kami ngayon at hirap sa budget. Lalo na walang trabaho ang mister ko. Walang problema, iha. Magkano ba nang gusto mo? Huwag mo nang alalahanin ang pambayad. Alam ko naman na may pambayad ka sa susunod na araw. Ang sabi sa akin ni Manong Mando, ang matandang nagpapautang sa aming opisina. Dating janitor si Manong Mando, sa pinapasukan ko na bangko, kaya nang mag-retire na ito. Ang nakuha niya sa kanyang retirement ay ipinapautang niya sa mga kasama ko din sa opisina, lalo na sa mga gipit na tulad ko. Every payday ang bayad at maliit lang ang interes, basta wag lang daw maubos. Kung saan-saan ang pinaghirapan niya ng matagal, ang kwento ni Manong sa aking ibang kaopisina. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako si Angelica, 27 years old, may asawa at isang anak. Isa akong teller ng bangko. Ang aking asawa ay nawala ng trabaho nang mag-pandemic. Nagsara kasi ang restaurant na pinapasukan niya. Kaya sa ngayon ay ako na muna ang nagtataguyod sa amin. Kaya lang kahit anong gawin ko, kulang pa rin ang sweldo ko. Lalo na 2 taon pa lang ang anak namin, kailangan namin bumili ng gatas at diaper. Kaya nang mabalitaan ko na nagpapautang si Manong Mando, naglakas ako ng loob na magsabi sa kanya. Kailangan kasi ng mister ko ng pera para pang requirements. Sa papasukan niya na bagong trabaho, gusto rin kasi niyang sumampa ng barko dahil iyon naman talaga ang natapos niya. Kaya lang malaking halaga ang kailangan, hindi naman ako makapagloon sa kumpanya dahil meron pa akong dating utang. Kaya naglakas na ako ng loob na magsabi kay Manong, total mababayaran naman naming iyon kapag nakasakay na ang mister ko sa barko. Balita kasi na mabait daw si Manong Mando sa mga babae na nangungutang sa kanya, lalo na kapag maganda. At kapag hindi nakakabayad ay iba ang hinihingi niyang kabayaran. Hindi naman ako naniniwala. Dahil nakikita ko naman na mabait si Manong, saka alam ko na matanda na ito. Kung hindi ako nagkakamali, 65 anyos na ito. Kaya kung ano man ang nasa isip nila, baka tsismis lang iyon. Baka isa sila sa mga hindi pinautang ni Manong kaya naninira sa matanda. Isa pa, hirap na nga sa paglalakad si Manong dahil paminsan-minsan ay inaatake raw ito ng rayuma. Manong, hihiraman sana ako sayo. Iiwan ko ang ATM ko sayo para doon mo na lang kunin ang hulog ko. Kailangan kasi ng asawa ko ng pera para makaalis siya. Iha, ikaw naman, hindi ka naman bago sa akin. Kilala naman kita. Hindi mo na kailangan na iwan ang ATM card mo. Makakatulong ako sa'yo. Magkano ba ng kailangan mo? Mahinang tanong ni Manong Mando sa sakin. 50k Manong, ha? 50,000, wala yata akong mailalabas na ganyan kalaking halaga. Nasa pautangan ko rin. Sa narinig ko, parang pinanghinaan ako ng loob. Kailangan na kasi ng pera ng asawa ko. Pambayad niya doon sa agency. Dahil sa sunod na linggo ay posibleng makaalis na ito. Manong, sige na. Pagsahod ng asawa ko, babayaran ko agad ang kalahati. Pakiusap ko kay Manong, titingnan ko iha. Pero hindi ako mangangako, mga 20,000 mapapahiram kita. Kahit ngayon na. Sabi pa nito, malungkot. Ako na umalis sa pinag-usapan namin ni Manong. Dahil hindi niya ako mapapahiram ng ganun halaga. Mahal, nakahiram ka na ba? Kailangan na kasi bukas makabayad tayo kahit kalahati. Text sa akin ng asawa ko. Habang pauwi na ako galing trabaho, hindi ko naman masagot agad dahil wala pa akong nakukuha. Pero nag-reply ako maya-maya sa text niya. Malungkot din ang mister ko nang masabi ko sa kanya. Pag uwi ko hindi pa ako kinausap para bang kasalanan ko pa na wala siyang pang placement fee.
Kinabukasan nagbaka sakali ako na meron na si Manong Mando na pera, kaya tinawagan ko, tulad ng sabi ng kaopisina ko. Dahil payday kahapon, baka nakasingil na ito sa mga pautang niya. Iha, alam mo naman na pinapaikot ko lang ang pera ko. Saka nangako ka sakin, di ba? Sabi ni Manong nang tumawag sakin. Manong, nahihiya na nga rin ako sa'yo. Pero ang totoo, naloko kasi ang mister ko. Nakulong sila doon sa pinuntahan nila. Kailangan ko pa nga ng pera ulit para sa pagbabalik niya at pambayad sa multa. Pagkasabi ko kay Manong ay hindi na ito nagsalita. Parang naawa ito sa mga sinabi ko. Sorry, Iha. Sige, wag mo muna isipin ang utang mo. Kung may maitutulong pa ako, punta ka lang dito sa bahay. Sabi pa ni Manong, kahit nabalisa ako sa nangyari at nahihiya kay Manong, kinapalan ko na ang mukha ko. Pumunta ulit ako sa bahay ni Manong para magdagdag ng utang para makabalik ang mister ko. Iha, pahihiramin kita, pero syempre may kapalit yon. Dahan-dahan sabi ni Manong sa akin. Alam mo naman na halos 10 taon na akong balo, kailangan ko rin maglibang, sabi ni Manong sa akin. Habang nakatingin sa mukha ko, dahil sa sinabi ni Manong, alam ko na ang gusto niya. Totoo pala ang chismis. Pero naiisip ko palang iyon, nadidiri na ako. Sa tanda kasi nito, baka hindi na nito kayanin. Natigil lang ang pag-iisip ko nang makatanggap akong text mula sa asawa ko. Hirap na raw siya doon at halos 1 beses LG daw sila bigyan ng pagkain. Dahil sa awa ko aking asawa, tinanggap ko ang alok ni Manong Mando, ang dating janitor sa aming opisina. Labag man sa kalooban ko. Pikit mata ko na hinayaan si Manong Mando na singilin ako. Pero mali pala ang akala ko, dahil ang matandang mahina na at alam ko na hindi natatagal ay baliktad sa inakala ko. Hindi ko alam pero nakangiti ako na lumabas ng bahay ni Manong Mando. Parang ang sigla ng katawan ko habang binibilang ang ibinigay ni Manong na pera para makauwi muli ang aking asawa. Nag-iisip ako sa ngayon kung papadalhan ko ba ng pera ang mister ko para makauwi na kung tutuusin ay kasalanan naman niya kung bakit siya naloko tapos nabaon pa ako sa utang dahil sa pag-alis niya. Matapos ang araw na iyon, nagtaka din ako sa aking sarili. Bakit pa balik-balik ako sa bahay ni Manong Mando kahit hindi pa payday? Sa ngayon, nakahold pa ang aking asawa doon sa bansang pinuntahan niya pero naipadala ko na ang pera sa kanya. Nagtataka ako bakit hindi pa siya pinababalik. Nag-aalala na tuloy ako kung hanggang kailan ako babalik-balik sa bahay ni Manong Mando, ang matandang janitor na nagpautang sa akin. Ano po ang gagawin ko? Malaki na ang utang ko sa matanda, parang habang tumatagal lalo akong nalulubog sa utang sa kanya. Baka dumating ang araw na iba na ang magustuhan ko. Lalo na wala pa rin malinaw na trabaho ang aking asawa. Sana po ay payuhan ninyo ako sa aking gagawin.